Para po sa devotion natin patungkol sa primogeniture law. So panag-usapan po natin sa devotion natin na ito na si Jesus Christ, He is the firstborn over all creation. Marami pong mga talata sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na firstborn. Pero gusto ko lang kayong warningan, hindi ito ibig sabihin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nilikha ng Diyos, na para bang ang ating Panginoong Jesucristo ay mas mababa sa Diyos. Sinasabi po ng Apostol Pablo na Jesus Christ is God, and He is the agent of creation. God created all things through the Son of God, Jesus Christ. Yan po ang nakasaad sa Colossians at sa maraming mga verses sa Bible. So, pag sinabing Jesus is firstborn, hindi po ibig sabihin siya ay nilikha, kundi ang ibig sabihin po ng firstborn, He has preeminence. Ibig sabihin siya yung mas mataas sa lahat, siya yung mas may authority sa lahat, and He will inherit all of creation. He is the agent of creation. Ibig sabihin, siya, sa pamamagitan niya, nalikha lahat ng bagay at lahat ng bagay ay para sa Kanya. Basahin nga po natin muli sa Colossians chapter 1. Basahin po natin yung ilang mga verses dito. Sabi dito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, sinasabi dito ng iba na, kita nyo na, firstborn over all creation. Ibig sabihin, siya yung pinakaunang ginawa. Ibig sabihin, nilikha lang si Jesus. Pero hindi po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sinasabi nga ni Apostol Pablo rito na He is God Himself. For in Him, all things were created. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi siya created being. Sapagkat sa pamamagitan niya, nalikha lahat ng mga nalikha. Things in heaven and things on earth, and visible and invisible, whether thrones or powers or rulers, authorities, all things have been created through Him and for Him. So, lahat ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. So, ang purpose ng buong nilikha ay para kay Jesus. Kumbaga, yung Diyos Ama nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan ng anak ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. So, we believe in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. At yung buong creation, mamanahin ni Jesucristo. Napakaganda po ng picture dito, no? He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Now, sabi po sa Romans, ito na po yung maganda dito mga kapatid. Si Jesus, mamanahin niya lahat ng bagay. He is the firstborn over all creation. He is the ruler of the world, the ruler of all creation, the ruler of the universe. Hindi lang po universe, kundi heavenly realms, earthly realms, physical and heavenly. Lahat po yun ay pinaghaharian ni Kristo at lahat ng creation ay mamanahin niya. Now, dito po sa Romans 8:16 and 17, sinasabi rito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So si Jesus, siya yung panganay natin, tayo mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, si Jesus yung elder brother natin. Tayo yung mga kapatid na babae at lalaki ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay firstborn over all creation, siya yung magmamana ng lahat. Alam niyo po yung maganda rito mga kapatid? Tayo'y inampun ng Diyos, naging kabilang sa Kanyang pamilya, at ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ibinabahagi niya sa atin ang lahat ng meron siya. Isipin niyo po yan. Jesus gave Himself to us. Inalay niya ang Kanyang sarili para sa atin. And along with Jesus Christ, along with Himself, He's also sharing all things na mamanahin niya. Yung buong creation na pagmamayari ni Jesus, i-sinishare niya sa atin. Kaya po sabi dito, now if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. Binigyan po tayo ng status. Hindi po natin deserve. This is pure grace. Purong-purong biyaya ng Diyos na hindi tayo karapat tumanggap ng ganito. Ang dapat nating tanggapin ay kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Let's admit it. We are not good people. Ang dapat nating danasin ay kaparusahan ng Diyos.
Pero ang ipinarana sa atin ng Diyos, pag-ibig. Ang ibinigay sa atin ng Diyos, grasya, biyaya. At hindi lang tayo, dati tayo mga kaaway, inampun tayo at naging mga anak ng Diyos, naging kabilang sa kanyang pamilya. At hindi lang yon, binigyan pa tayo ng mana. At yung mana natin, hindi kakarampot, kundi lahat ng pagmamayari ni Kristo ay magiging pagmamayari mo rin. You are co-heirs with Christ. Kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. So sa Tagalog po, kasamang tagapagmana ni Kristo. Co-heirs. Sipin niyo po yan. Ako po, hindi po maabot ng isipan ko kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos sa atin. Yung nagpakalayo-layo tayo at nagrebelde sa Diyos, pero at the same time, tinawag tayo ng Diyos, ginawa niyang membro ng kanyang pamilya, at binigyan niya pa ng magandang plano to conform into the image of His Son, the Lord Jesus Christ, para tayo maging katulad ng Panginoong Jesucristo at pamanahan ng lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po dito sa concept natin ng primogeniture law, sabi po rito, sa sinulat ko rito, Jesus as the firstborn over all creation, over the dead, and over God's redeemed family, secures for us an eternal inheritance. Meron tayong mamanahin na pang walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, masyadong maliit yung mga isip natin, masyado tayong nakatutok sa mga mamanahin natin, sa magulang natin, mga mamanahin natin dito sa mundo na kaliliit na mga bagay na minsan nagpapatayan pa yung mga tao just for those things. Dahil lang sa lupa, dahil sa mamanahin na karampot lang naman. Pero ito, may ino-offer si Lord. We are co-heirs with Christ. Secures for us an eternal, walang hanggang mana, eternal inheritance that far surpasses earthly possessions, na mas higit pa sa kahit anong yaman dito sa mundo. Yan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos dahil sa atin pakikipag-isa kay Kristo. Because we are co-heirs with Christ. Ipinantay tayo kay Kristo pagdating sa mana. Sipin niyo pong biyaya ng Diyos yan. Talagang yung heaven, yung perfect world, talagang walang hanggan tayo magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. Talagang, Lord, thank you. I don't deserve this. Thank you. Araw-araw tayo, minuto tayo magpapasalamat sa Panginoon. We will forever praise God because of His grace. Alam niyo po, yung topic natin ito, very doctrinal, malalim sa doktrina. And I hope lahat po tayo ay lumago sa kaalaman at hindi lang po sa kaalaman kundi sa pagmamahal din sa Diyos. Habang nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa atin, habang nakikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, nararanasan natin, lalo dapat tayong nahuhulog, na-fall in love sa ating Panginoon. So dito po sa devotion natin, marami po akong gustong idagdag rito. Pero magtatapos na po tayo. Last point na lang, last point. Balikan ko po yung isang verse kanina na i-share ko po sa inyo sa Ephesians chapter 2 verse 6. Marami po kasi mga verses yan hanggang sa Book of Revelation. Pansinin niyo po yung grammar dito. Sabi dito, and God raised us up with Christ. Nung Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, kasama na tayo doon. Pag sa English to parang past tense Pero aorist po to sa Greek. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangatan kay Kristo Jesus. Again, yung picture po ganito. Si Jesus Christ bumalik dun sa capital natin, pinaka-headquarter natin sa langit, dun sa trono niya. At tayo, nandito sa lupa, pero kasama na tayong naghahari, nakaupo na doon. Kumbaga, tayo representative ng paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Nakadestino lang tayo dito sa earth. Pero, nandun na tayo, nakaupo na tayo. Meron na tayong authority ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Balikan po natin yung Great Commission. Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go! Conquer the world! Sakupin niyo yung mundo, teritoryo natin yan.
That's basically the point. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ is the inheritor. Siya yung tagapagmana ng lahat ng bagay, yung buong mundo. Sa Kanya, all the nations, kay Jesus yan. Sinasabi sa atin ni Jesus Christ, go disciple the nations. Samsamin nyo sila, kuhanin nyo sila, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Kasi atin yan. All the nations, walang teritoryo dito sa mundo na hindi pagmamayari ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, ikaw at ako, invited tayo to conquer the world. We are Christ emissaries, Christ soldiers, Christ missionaries, na ang mission natin, samsamin lahat at sakupin ng kaharian ng Diyos ang mga kaharian ng lupa. Napakaganda po, we are ruling with Christ. So, dito pa lang sa pinag-aaralan natin, 2 puntos na yun eh. We are co-heirs with Christ and we are co-rulers with Christ. Sabi po rin sa Ephesians 2:6, si Jesus nakaupo na sa langit, kasama na tayong nakaupo doon. Pero physically, nandito tayo. Ang ibig sabihin kasi nun, we have the authority of Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, balikan natin Great Commission, all authority in heaven and earth has been given to me. Based on that authority, you go. Ibig sabihin, may authority tayo ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At yung authority natin, ginagamit natin yon to conquer the world. I'm gonna stop here kasi hindi po tayo matatapos. Pero I hope marami po tayong natutunan dito po sa ating topic na ito. Ang Lord po ang magpala sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.